Noong June 2024 sa Brazil, may isang babae na labis ang kagalakan nang siya ay alukin ng kasal ng kanyang nobyo. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ang kanyang mga ngiti ay mapapawi lang sa loob ng isang linggo. Ang maganda at emosyonal na sandali na pag-aalok ng kasal ay may nakatago palang madilim na lihim at magpapakita ng isang taong may dalawang muka. Si Ketely Suarez de Souza ay 33 years old na mangyari ang lahat noong June 2024. Nagtatrabaho siya sa isang tindahan ng cake at meron lamang siyang isang anak na babae. Isang teenager na nagngangalang Catherine, bunga ng isang dating relasyon. Si Ketely ay nilarawan bilang isang taong laging masaya. Hindi kailanman nagpapakita ng kalungkutan at lubhang dedikado sa kanyang trabaho. Mahal na mahal niya ang kanyang pamilya at labis siyang nagpuprotekta sa mga mahal niya sa buhay. Bukod pa sa hindi niya inuurungan ng anumang pagsisikap upang alagaan ang kanyang anak at ang kanyang ina na matanda na. Hindi katagalan bago ang kaso, si Ketely ay nakatira kasama ang kanyang ina at anak sa isang bahay sa Floresta neighborhood na matatagpuan sa Rio Branco, ang kabisera ng estado ng Acre sa Brazil. Si Ketely ang nag-aalaga sa kanyang ina at araw-araw bago pumasok sa trabaho, inihahanda na niya ang almusal at pagkain para sa mga aso. Bukod dito, siya rin ang namamalengke, nagbabayad ng mga bayarin ng kanyang ina at bukod sa pagtataguyod sa buhay, binabayaran din niya ang pag-aaral ng kanyang anak. Si Ketely ay nakikita ng lahat bilang isang taong lubhang masipag na binibigay ang pinakamahusay para sa kanyang pamilya at palaging lubhang dedikado sa lahat ng kanyang ginagawa. Sa pagbabalik tanaw, mga 9 years bago ang kaso, nakilala niya ang isang mekanikong nagngangalang si May Meneses Costa, isang 46 years old. Kilala siya sa Rio ng Baixada de Sobral, isang kapitbahayan ng Floresta, dahil sa meron siyang pagawaan ng bisikleta. Kilala rin si May sa pagbibisikleta at pagiging bahagi ng mga grupo ng siklista, ito sa kabisera ng Acre. Nangyari na noong panahon nagkakilala sila, si May ay may iba pang babae at ang relasyon niya sa kanyang asawa ay tumagal pa ng 8 years habang si May ay nakikipagrelasyon kay Ketely. Kaya ang relasyon ng dalawa sa una ay palihim at si May ay nakipaghiwalay lamang sa kanyang dating asawa isang taon bago ang kaso. Ito'y sa pagitan ng 2022 at 2023. Sa paghiwalay, ang kanyang pagawaan ng bisikleta ay napunta sa kanyang dating asawa. Sa pagtatapos ng relasyon niya sa dating asawa, sina si May at Ketely ay maari nang ipahayag sa publiko ang kanilang relasyon. At si Ketely ay nangangarap na gawing opisyal ang kanilang pagsasama at magsimula ng bagong buhay ng magkasama. Kaya sinimulan nilang planuhin ang kanilang kasal at bumuo ng isang pamilya. Sinabi mismo ng anak ni Ketely na nangangarap ang kanyang ina na makasal sa lalaki dahil gusto niya magkaroon ng sariling bahay at mga gamit. Na magpasya silang gawing opisyal ang kanilang pagsasama, nagsimula na siya magplano ng pagbili ng mga muebles at labis siyang masaya. Si May ay hindi kailanman nagpakita ng pagiging agresibo at hindi kailanman pinakitunguan ng masama ang kanyang nobya. Gayunpaman nagtatago siya ng ilang mga lihim, tulad ng pagiging dependent sa bawal ng substance. Tinigil niya ito, ngunit siya'y muling bumabalik sa paggamit ng mga ito. Sa kabila ng hindi pagiging marahas ng lalaki, nagsimulang mapansin ng anak ni Ketely na labis na mapagkontrol ang kanyang stepfather sa kanyang ina. Napansin ng dalaga na si May ay madalas tumatawag sa pagitan ng video call sa iba't ibang oras ng araw upang malaman kung nasaan si Ketely. Ang isang bagay na hindi ko kailanman nagustuhan sa kanya ay ang palagiang pagtawag niya sa video call. Kapag iniiwan niya siya dito at umuwi siya, buong oras siyang tumatawag sa video call. Palagi siyang tumatawag para malaman kung ano ang ginagawa niya. Mapagkontrol siya, ayaw niyang matulog siya sa ibang bahay. Ito ay kwento ng anak ni Ketely. Noong panahong iyon, si May ay nakatira pa rin kasama ang kanyang ina sa Bethel neighborhood at si Ketely naman ay nakatira kasama ang kanyang anak at ina sa Floresta neighborhood. Naalala ni Catherine ang isang okasyon na nangyari noong mismong araw ng mga ina at nauwi sa pagtatalo sa pagitan niya at ni Ketely. Noong holiday na iyon, hiniling niya sa kanyang ina na matulog sa bahay ng kanyang lola upang magkasama sila magdiwang ng araw ng mga ina. Dahil palaging natutulog ang kanyang ina sa bahay ni May. Pumunta siya at nanatili hanggang 9 ng gabi at bigla niyang sinabi na matutulog siya sa bahay ng kanyang ina.
Nagsimula akong sumigaw, umiyak at tanungin kung bakit dahil nangako siyang doon siya matutulog sa amin. Sinabi lang niya na gusto niyang makasama siya sa pagtulog. Napagtanto ko na hindi ang aking ina ang gumagawa ng mga desisyon. Hindi niya kayang tumanggi sa kanya. Paglalahad ng anak na si Catherine. Ang relasyon ng dalawa ay mayroon ng maraming palatandaan ng pagiging mapang-abuso dahil si May ay seloso, possessive at mapag-control. Ngunit hindi pa napapansin ni Ketely ang mga senyales na ito. Kaya isang linggo bago ang kaso, noong June 2, 2024, sina si May at Ketely ay nasa isang evangelical church sa Rio Branco nang sa wakas ay natupad ang pangarap ni Ketely. Siya ay inalok ng kasal. May isang video ng eksaktong sandali ng pag-aalok na naging sikat sa social media pagkatapos ng insidente. Sa mga imahe, ang magkasintahan ay lumitaw na labis na masaya sa harap ng mga nananampalataya. Si May labis na kinakabahan. Siya ay nagsimulang kumanta ng isang bahagi ng isang kanta na nagsasabing, "Isinulat ko ang kantang ito upang sabihin ang lahat ng nararamdaman ko para sa iyo." Patapos kantahin ang lyrics na ito sa isang evangelical service, naantig hindi lamang si Ketely, kundi pati na rin ang lahat ng naroroon sa simbahan, kung saan inalok niya ito ng kasal. "Tinatanggap mo ba na maging asawa ko sa hirap at ginhawa?" Tanong ni si May sa kanyang nobya at pagkatapos ay nagsimula siyang umiyak at nagpalitan sila ng singsing. Umiiyak din si May habang ginagawa ito. Tinanggal pa niya ang kanyang salamin upang punasan ang kanyang mga luha habang sinasabi kung gaano katapat, kasipag at kabait ang babaeng kanyang napili. Binanggit pa ng lalaki na naroroon ang pamilya ni Ketely at nagpapasalamat sa pagkilala sa kanya na sinasabing, "Nagpapasalamat ako na nakilala kita." Ang eksena ay nakakaantik sa maraming tao sa simbahan. At si Ketely ay labis na natuwa sa alok na pagdating niya sa trabaho kinabukasan, ipinakita na niya ang kanyang singsing sa kanyang mga katrabaho na bumati at nakisaya sa kanya. Ang hindi sukat akalain ng sinuman ay 7 araw lamang pagkatapos ng pag-aalok ng kasal, ang lalaking tila labis na mapagmahal ay sisirain ang lahat ng plano at pangarap ng kanyang nobya. Matapos ang kanilang engagement, lumipat ang magkasintahan sa Villa Acre neighborhood at nagsimulang mamuhay na magkasama. Tila maayos ang lahat at nakita ng pamilya ni Ketely kung gaano siya kasaya na makapagsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang nobyo. Ang teenager na anak ni Ketely ay patuloy na naninirahan kasama ang kanyang lola at noong araw ng pangyayari, June 8, 2024, Sabado, nagpadala siya ng mensahe sa kanyang ina na nagpapaalam sa ilang mga bagay na kulang sa bahay tulad ng tubig at ilang pagkain na dapat bilhin ng kanyang ina. Dahil si Ketely ang responsable sa pag-aalaga sa kanyang retiradong ina, pamimili sa supermarket at pagtulong sa iba pang mga gawain, bukod pa sa pag-aalaga sa kanyang anak, nagpadala siya ng mensahe na nagsasabing siya na ang bahala. Dumating siya sa bahay ng kanyang ina noong Sabado mga 1:00 ng hapon upang ihatid ang mga pinapabili ng kanyang anak. At iyon na ang huling beses na sila'y nag-usap. Nagtaka si Catherine na hindi nagpadala ng good night message ang kanyang ina na palagi niyang ginagawa na labis niyang ikinabahala. Nangyari na kasabay nito nung gabing iyon ng Sabado. Narinig ng mga kapitbahay ng magkasintahan na bagong lipat pa lamang na ang dalawa ay nagtalo at labis na maingay mula sa loob ng bahay. Ang mga kapitbahay na ito, bagamat hindi pa nila masyadong kilala ang magkasintahan, ay alam na madalas silang magkaaway at si May ay may labis na pagsiselos sa kanyang asawa. Noong June 8, 2024, mga 9:30 ng gabi, napansin ng mga kapitbahay na ang mainit na pagtatalo at ingay ay biglang tumahimik. Noong mga 10 p.m., lumabas si May sa bahay gamit ang motorsiklo na pagmamay-ari ni Ketely. At nung sandaling iyon, nagsimula maghinala ang mga kapitbahay na may hindi normal na nangyari. Dahil nagmamadali siyang lumabas ng bahay na nakabukas pa ang gate. Sa kasamaang palad, walang kapitbahay ang tumawag sa pulis noong sandaling iyon at nang magpasya silang gumawa ng isang bagay ay huli na ang lahat. Ang pintuan sa harap ng bahay ay bukas pa. Kaya isang kaibigan ni Ketely na nakatira sa malapit ang tumawag sa isang pinsan at hiniling na tingnan kung may nangyari. Natagpuan ng pinsan ang bahay na nakasara. Bagamat bukas ang gate at nang itulak niya ang pintuan sa harap, bumungad sa kanya ang pinakamasaklap na tanawin. Nakahandusay si Ketely sa sahig. Puno ng pulang likido at tila wala na ito.
Sa simula inakala ng pinsan na baka natutulog lang si Ketely dahil narinig niya ang isang bentilador na nakabukas. Ngunit ang bahagya niyang buksan ng pinto, nakita niyang iba ang sitwasyon. Tumakbo siyang papalayo sa nakakapangilabot na tanawin at tumawag sa mga pulis. Sinabi niya sa kanyang mga magulang na mas piniling hindi binalita sa telepono ang nangyari kundi sa personal. Dumating ang mga pulis militar sa lugar at sinara ang paligid hanggang sa dumating ang civil police na nagsagawa ng kumpletong pagsisiyasat sa sitwasyon. Na matagpuan ng labi na tukoy na si Ketely ay mayroong maraming atake ng isang matulis na bagay. Pagkatapos ng ulat mula sa Institute of Legal Medicine, ay natukoy nila na meron itong 10 atake. Ang bagay na ginamit sa krimen ay isang matulis na bagay nga na uri ng pisya ay natagpuan sa labas ng bahay at sinuri. Sa loob ng tirahan ay may mga senyales ng paglalaban tulad ng mga sirang gamit na nagpapakitang lumaban si Ketely upang ipagtanggol ang sarili sa atake. Pagkatapos ng autopsy, natukoy ng 10 sak na kanyang natamo ay nasa kanyang likod, braso, binti, dibdib at maging sa kanyang tiyan. Ngunit ang pinaka-nakakagimbal na bahagi ng kaso ay ang ilang bahagi ng kanyang mga loob ay inalis mula sa kanyang tiyan at inilagay sa ibabaw nito. Agad na nagsimula ang investigasyon at ang pangunahing suspetsa ay ang femicide. Kinausap ng mga ahente ang ilang mga testigo tulad ng mga kapitbahay, pamilya at mga kaibigan na hindi naging tiyak sa pagsasabi kung sina Ketely at si May ay may magulong relasyon. Dahil tila masaya sila, ngunit sinabi nilang madalas silang magtalo. Ang hypothesis ng femicide ay nabuo matapos ang dami ng mga pinsalang tinamo na karaniwan sa ganitong uri ng krimen na naudyok na mabigat na damdamin. Nakita rin si May na tumatakas mula sa pinangyarihan at ang kanilang pagtatalo noong araw ng insidente ay sapat na para ituring siyang pangunahing suspect. Dahil dito ipinag-utos sa kanyang preventive detention at nagsimula silang hanapin ang lalaking tinuturing na takas. Pumunta ang mga pulis sa isang tirahan kung saan iniwan ni May ang motorsiklo ni Ketely na ginamit niya sa kanyang pagtakas, ngunit hindi nila natagpuan ang lalaki. Sa balita ng pagkawala, hindi maintindihan ng pamilya kung ano ang maaring nangyari sa pagitan ng magkasintahan dahil tila masaya naman sila. Natuklasan ng mga miyembro ng pamilya na si May ay bumalik sa paggamit ng pinagbabawal na substance at sinabi nilang kung alam lang nila ito, hindi nila kailanman hahayaang makisama si Ketely sa kanya. 7 araw pagkatapos ng insidente, sumuko si May sa pulis na pumunta sa isang himpilan ng pulisya ng kababaihan kasama ang kanyang abogado. Sa simula, ang pinapalabas ay pumunta si May sa isang malayong lungsod mula sa Rio Branco upang tumakas. Ngunit bumalik siya dahil nababagabag siya sa reaksyon ng insidente sa internet. Natakot siya sa mga taong nagpo-post ng mga banta sa kanya at gustong hulihin siya sa anumang paraan. Kaya mas pinili niyang sumuko sa pulis dahil sa takot. Ngunit kalaunan ay natuklasan nila na hindi pala iyon ang tunay na kwento. Sa katunayan, sumuko si May matapos malaman na hinatulan siya ng hukuman ng krimen ng isa sa mga grupo na kumikilos sa lungsod. Tatapusin na sana siya ng Komando Bermelo dahil sa labis na kaduwagan laban sa isang walang kalaban-laban na babae at sinasabi nilang ang ulo ng lalaki ay ibibigay sana sa kanyang pamilya. Dahil dito labis siyang natakot. Kinausap ni May ang kanyang ina na tumawag sa isang investigador ng kaso at sinabi arestuhin ang kanyang anak. Nakakatawang isipin na napakatapang niya para tapusin ang isang babae ngunit takot pala sa kanyang sariling multo. Matapos maaresto, si May ay tinanong ng pulisya ngunit hindi niya inamin ang insidente na sinasabing hindi niya maalala ang nangyari dahil sa paggamit niya ng pinagbabawal na substance. Ang kanyang abogado ay nagbigay ng isang panayam na nagtatanggol sa bersyon ng kanyang kliyente na sinasabing wala itong kamalayan sa kanyang ginawa at maaring ibang tao ang gumawa ng insidente. Ang bersyon ni May ay nakasentro sa paggamit ng pinagbabawal na substance noong araw na iyon at mula doon ay wala na siyang kamalayan sa anumang maaring nangyari. Sabi ng mga pulis, bilang depensa kami ay nagtatrabaho sa loob ng bersyong ito na kanyang inilahad na naghahangad pa nga ng pagbabago. Hiniling niya sa babae na pakasalan siya ilang araw bago nito. Ang pulisya ay may tungkuling ipakita kung may iba pang may sala, kung ang biktima ay maari o hindi maaring paslangin ng ibang tao. Binigyan diin ng depensa na si May ay isang first-time offender at may maayos na record at ang kanyang relasyon sa biktima ay positibo. Hiniling pa ng abogado na palayain ang kanyang kliyente, ngunit hindi ito nangyari.
Kaya noong unang araw ng August 2024, si May ay formal na kinasuhan at sasagutin ng kasong qualified homicide na may mga aggravating factors ng masamang motibo, malupit na pamamaraan, paraan na nagpahirap sa pagtatanggol ng biktima at syempre, femicide. Sa pagtatapos ng buwan na iyon, nagpasyang hukuman ng panatilihin ng pagkakakulong sa lalaki na sinasabing walang bagong katotohanan na magpapalaya sa akusado. Para sa pamilya, ang pagkakakulong kay May ay hindi nagpagaan sa sakit ng pagkawala. Anila sa ilang araw makakalaya din siya habang kami ay ang mga tunay na nakakulong. Ipinagdadalamhati rin ng mga miyembro ng pamilya na hindi tumawag sa pulis sa mga kapitbahay nang marinig nila ang pagtatalo na magkasintahan noong nakaraang gabi. Ang kaso ay gumulat sa buong komunidad ng Rio Branco at muling nagpaalab sa debate tungkol sa karahasan laban sa kababaihan. Ang hustisya sa ngayon ang bahala mag-imbestiga sa mga katotohanan at humatol sa akusado na naghahanap ng hustisya para kay Ketely at sa kanyang pamilya. Dahil bago pa ang kaso, hindi pa nakatakda ang paglilitis kay May. Ngunit kung mahatulan sa femicide sa ilalim ng lumang batas ng Brazil, maaari siya makulong ng 12 hanggang 30 years at sa ilalim naman ng bagong batas noong 2024, ito'y pwedeng umabot sa 20 hanggang 40 years. Ang hinihiling ngayon ng pamilya ay hustisya. Sabi ng kaibigan ni Ketely, ang ginawa niyang kalupitan ay hindi nararapat. Mayroong mga plano si Ketely, mga pangarap, at palaging dedikado sa lahat ng kanyang ginagawa. Ang tanging gusto namin mga kaibigan at pamilya ay hustisya para sa kanya. At ito ang mga huling balita na mayroon tayo tungkol sa kaso ni Ketely, isang biktima ng femicide na nangyari sa Brazil. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!